walang batang dapat makaranas ng gutom at malnutrisyon. Ito ang layunin ng Supplementary Feeding Program, ang mabigyan ng sapat na nutrisyon ang bawat batang nangangailangan upang sila ay lumaking malusog, masigla, at handang matuto. Ngunit sa likod ng bawat feeding activity, bawat supply ng gatas, at bawat pagkaing inihahain ay mga taong sama-samang kumikilos para sa kinabukasan ng kabataan mula sa mga dairy farmers, mga kooperatiba, lokal na pamahalaan, hanggang sa mga child development workers. Sapagkat ang nutrisyon ng kabataan ay hindi lamang responsibilidad ng iisang ahensya, kundi bunga ng pagkakaisa ng buong komunidad. Ang Supplementary Feeding Program usa ka programa gikan sa Department of Social Welfare and Development nga nagdugang og nutrisyon para sa mga kabataan nga nag-eskwela sulod sa ato ang Child Development Center. Nagtinabangay ang atong partner agencies na adira ang National Dairy Authority nga nagsupply sa atong gatas, naapod ang mga kooperatiba under sa Sustainable Livelihood Program, nag-supply og food, pagkaon para sa atong mga bata, bugas food para sa atong mga bata sulod sa center. Ang atong beneficiary sa ato ang Supplementary Feeding Program katong enrolled sa ato ang Child Development Centers. Sa likod ng bawat pagkaing inihahain sa mga bata ay mga partner na sama-samang kumikilos upang masuportahan ang feeding program. Katuwang ng DSWD Region 11 ang iba't ibang lokal na kooperatiba sa pagtiyak na may sapat na food supplies na maihahanda para sa mga bata araw-araw. Isa rito ang Dalawinon Multipurpose Cooperative na nangangasiwa rin sa Rice Processing Complex sa ilalim ng Department of Agriculture. Aside sa bugas nga among gina-supply sa ato ang partner nga sa DSWD, naghahatag po may mga food items sama sa mga manok, itlog, o mga gulay, especially na sa bugas. Sa pagkakaroon, naabot nami og 30 ka mga CDCs nga among ginasuplayan sa tibuok LGU sa Magsaysay, Davao del Sur. Ang mga membro sa kooperatiba nalipay nga nahimo kaming partner para maibsan ang malnutrition sa kabataan. Additional po sa among mga membro dugang kining kabuhian para sa ilaha. Bukod sa masustansyang pagkain, mahalagang bahagi rin ang gatas sa pagtulong sa paglaki at development ng mga bata. Ang National Dairy Authority as the lead agency for dairy development nakipag-partner sa DSWD para sa pag-supply sa gatas nga gikinahanglan para sa Supplemental Feeding Program milk component ng DSWD. So isa ang St. Benedictine Dairy Farm sa atong mga supplier sa gatas nga naga-supply sa ilang milk feeding program activity para diri sa Davao del Sur. Pagsugod sa Benedictine, ang number one na mga survival income is dairy. So very healthy siya kay pure manggod siya, tapos dairy po ang feeding, dairy po ang grasses, na nag-adapt mi perennial grazing, no? Tapos mas safety siya kay natural man ang feeding grasses o mga legumes o uban pa. Dili lang kaninegosyo, isa po nga maka-benefit sa mga makatabang sa gobyerno, labi na sa mga bata nga mga malnourished, dako nga impact para sa mga nga makatawag as mission partner. So, ang gatas ginatawag nga almost complete food. So halos tanan vitamins and minerals makuha nato sa gatas. Which ang pinaka-importante nga nutrition nga makuha sa atong mga kabataan is katong calcium nga makahatag makapabaskog sa mga bukog, no. And at the same time makahatag kini og growth and brain development. Ano kayo agatas? Astro! Utog kayo katagatat. Bago makarating sa mga bata, dumaraan ang gatas sa masusing processing at quality testing upang matiyak na ito ay ligtas at dekalidad. Matapos maihanda ang mga supply mula sa mga partner agencies at kooperatiba, pinangungunahan naman ng lokal na pamahalaan, DSWD Supplementary Feeding Program at mga child development workers ang maayos na distribusyon nito sa iba't ibang child development centers.
programa bitaw no dako kay tabang para matabangan pod ang ato ang kooperatiba, matagaan og kanang dugang nga trabaho dili lang sa mga bata kundi ang komunidad pod matagaan sila trabaho jud dako kisyag tabang. Katong mga dairy farmers pod daghan pud tag mga trabahante dito nga nagtrabaho. So dili lang mga bata pati ang ato ang gagmay nga mga negosyante sa komunidad matabangan pod. At sa antas ng komunidad, katuwang din ng programa ang mga LGUs at barangay upang masuportahan ang paghahanda ng pagkain para sa mga bata. So always support kami diri sa eskwelahan. Kani kung magpag-feeding, mag-provide ng sakyanan, dalaon dito mo kuha ni abong ihatod diri sa area. Diyan amo ibutang tabangan mo pa plaster. Amo nagpahimo gani mig feeding area worth of 60,000. Yan naapil sa tubig. Yatag na mo to aron hapsay ang pag-prepare sa pagkaon para sa mga bata. Importante ang pinabangit ang tanan para sa komunidad, para sa atong mga bata. Sa bawat feeding activity, makikita ang tunay na bunga ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Hindi lamang nito natutugunan ang nutritional needs ng mga bata, kundi nagbibigay rin ito ng mas magandang pagkakataon para sa kanilang pag-aaral, paglago at kinabukasan. Kahatag kini siya o kadasik labi na gihud sa nutrisyon sa mga bata nga sa akong pagtudlo kanila mas ni participate pa sila sa ilahang klase. Nya dugang niini kung himsog ug maayo ang bata mas makahatag kini sa iyang maayo nga future. Nganuman kay madasigon man siya ng eskwela, dili siya magtinapulang kun dili mas mo dasig pa siya sa iyang pagtuon. And then nakatabang pod sa ako ang anak kay the more nga daghan siya kauban nga nagkaon, bali ganado kay ang bata. Paminaw nako nadungagan niyang resistensya, bali aggressive siya nga mo participate sa klase. Isa jud kaayo ang SFP nga battle to fight gani hunger aron ma-zero jud ang kanang mga bata gani nga halos walay pagkaon silang balay. Manang malipayan jud kay mi nga ang atong program, ang atong mga paningkamot sa atong mga kabataan, murag dako jud kay impact kay kami diri sa syudad sa Digos nagkuan jud mi nga naay mga underweight nga mga bata nga nagtarong jud ang nagtama ang ilang nutritional status after sa ato ang program. Ang supplementary feeding program ay higit pa sa pamimigay ng pagkain. Isa itong patunay na kapag nagkakaisa ang komunidad, mas nagiging posible ang mas malusog na kinabukasan para sa kabataan.